Kakatapos ko lang pumirma ng kontrata sa supply na 1 milyon. Kapag hindi ko naipasa ang mga produkto, ang penalty ay umabot ng 3 milyon. Sinabi sa akin ng mga crew na ayaw na nilang magtrabaho. Boss Fang, may gusto kaming sabihin. Sinasabi niyo bang ang barkong ito ay umabot sa ganitong estado sa loob ng 10 taon? Alam niyo kung sino ang naging dahilan dyan. Nakuha mo rin ang benepisyo mula sa aming magkakapatid. Sobrang tagal na, kailangan nating muling hatiin ang kita. Nakuha ko ang benepisyo mula sa inyo. Tanungin mo ang daan-daang barko sa paligid. Aling mga tripulante ang mas maganda ang trato kaysa sa inyo. Huwag kang magsalita ng mga walang kabuluhan. Kailangan baguhin ang hatian ngayon. Paano niyo gustong baguhin ito? Mula ngayon, tuwing lumalabas tayo sa dagat, kukuha tayo ng 70%. 70%. Tungkol sa 70% iyon, ito ay dahil sa ating matagal na pagkakaibigan. Kung hindi dahil sa pagkakaibigan, hindi tayo magtutulungan. Mayroon bang mga opinyon tungkol sa hatian? Isa-isa silang nagsasabing walang problema. Ngayon, kailangan ko nang mag-deliver. Ngayon ay tataasan ang presyo. Hindi ba't hindi niyo naisip ito dati? Sa tingin ko, hindi ito dahil hindi niyo naisip, kundi dahil sigurado na kayo. Hindi ko kayang ibigay ang 3 milyong multa. Wala kayong paraan na makaalis sa akin, di ba? Kung ganyan ang sinasabi mo, ay nais naming ipaalam sa iyo. Ang tungkol sa order ni Boss Jin. 1 milyong halaga ng kalakal. 3 milyong multa. At 1 linggo na lang para sa paghahatid. Baka hindi mo ito matanggap. Hindi ito usapan, Malong. Parang nakikiusap lang. Kami ay kumakain ayon sa kakayahan namin. Kung wala kami, sino ang lalangway sa dagat? Ano ang magagawa ng ibang bansa sa dagat? Bubukas ng bangka, maghuli ng isda. Saan sila hahanap ng isda? Maiintindihan kaya nila? Nagsalita na siya. Sasagutin o hindi? Ginoong Fang Haima, Madahay at Liu Sanshi, Zhao Pangtu at Sun Masheng, Qian Laolyu at Hao Xiao daw. Ang sahod ngayong buwan ay walang bawas hanggang ngayon. Ibibigay na sa inyo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Kung aalis kayo, sasabihin ko. Maghintay muna. Fang Hai, mag-isip ka ng mabuti. Kung wala kami, kahit isang isda ay hindi mo mahuhuli. May 1 linggo pa ang natitira bago ang deadline. Ang multa ay umaabot sa 3 milyong yuan. Kung wala kami, paano ka magbabayad? Ito ay tungkol sa akin lang. Sa oras na iyon, hihilingin mong bumalik kami. Hindi na ito magiging 7 bahagi lang. Sige mga kapatid, alis na tayo. Gusto kong makita kung magsisisi ka sa hinaharap. Paano na ito, Fang Hai? Ihanda mo ang logbook ng paglalayag. Bakit, ngayon pa lang? Ako na ang magmamaneho. Si Fang Hai, hindi man lang makahanap ng isda. Sobrang yabang. Hahaha, talagang naglakas loob siyang umalis tayo. Mukhang natatakot na siya. Kapag dumating na ang oras ng paghahatid, at si Boss Jin ay kukuha ng isda at manghihingi ng 3 milyong multa. Doon siya matatapos. Ngayon, mga kapatid, huwag na kayong umalis. Nandito lang tayo at maghihintay. Anong hinihintay? Hinihintay siyang humingi. Kailangan niyang lumabas sa dagat ngayon. Sa tingin ko, kapag lumabas na siya sa dagat, at wala nang mahuhuli ni isda, paano siya hihingi sa atin? Yung 3 milyong penalty. Ano ang maibabayad ng pamilya natin? Walang maibabayad, mayroon nito. Hindi aabot ng 1 linggo ang paghahatid namin. Sabi ng tatay ko noon, hindi dapat umasa sa iba sa pangingisda. Dapat umasa sa sarili. Anong mga bahura dito ang may isda? Anong agos ang dapat salukin? Anong direksyon ng hangin, lahat ay naitala. Matagal mo nang inihanda ito. Mula nang unang ilabas nila ang dagat upang bantaan ako. Nagsimula na akong balikan ang talaarawang ito. Sa dagat, sinubukan kong alamin ang katotohanan. Sa mga nakaraang taon, saan sa dagat na ito may isda? Saan walang isda? Alam ko na lahat. Pero 1 linggo na lang ang natitira para sa paghahatid. Hindi sapat ang tayong dalawa. Xiu, pumunta ka sa pantalan at maghanap ng ilang mga kaibigan ng pamilya. Kailangan yung kayang magtrabaho at malinis ang mga kamay. Sa 3 araw na ito, sakto ang panahon ng mga king crab na lumalabas. Sa paligid ng mga bato dahil sa mainit na agos. Ngayon, aalis tayo sa dagat. Tiyak na babalik akong puno ng dala. Nandito na ang lahat. Bakit ang bilis? 1 linggo ang takdang panahon. Naka-impact na ang mga tripulante. Kaya aalis pa ba tayo? Aalis tayo, lalayag tayo ngayon. Salamat sa lahat sa mga pagsisikap nitong mga nakaraang araw.
Bayad agad ang sahod sa araw na ito. Ang taas ng sahod na ito. Kuya, ano ang gusto mong ipagawa sa amin? Ano ang gagawin namin? Lahat ng ito ay susundin ko. Talagang ayaw na ninyong magtrabaho. Paano naman ang mga paninda ni boss na kailangang F-deliver? Paano, hindi na namin magagawa? Iyan ay 3 milyong multa. Huwag kang mag-alala, hindi niya kayang unawain ang sitwasyon. Sa loob ng 2 araw, darating siya. Niiling nahihingi sa atin na bumalik. Old ma, masyado mo siyang pinipilit. Paano kung hindi na niya tayo payagan sa huli? Bakit nagmamadali? Sa kakayahan nating mga kapatid. Hindi naman kailangang agawan ng iba. Naku, si Fang Hai ay talagang umalis na kasama ang isang grupo papunta sa dagat. Ano? Hindi pwedeng mangyari. Sa oras na ito, wala nang matatandang nakatambay sa pantalan. Tingnan natin. Sino-sino ba ang mga taong ito? Haha. Lola ma, tignan mo. Yung nagbebenta ng isda. Yung mga batang lalaki ni Wang Tita. Nagdadala ng mga bag sa pantalan. Haha. Yung ilang babae ni Boss Fang at ilang batang paslit. Parang maglalakbay sa dagat. Kasama nitong mga tao. Hindi man lang makapagbaba ng lambat. Paano pa kaya sa pangingisda ng mga isda? Hindi ito basta-basta, parang dagat lang ang nakikita. Hindi mo na alam kung aling alon ang alon. Walang isda na nahuli. Mas mabuti pang mahulog ka na lang sa dagat. Tama ba, Kuya Fang Hai, kaya ba natin ito? Nga, Fang Hai, ang taas ng sweldo mo. Kung hindi man lang tayo makatulong kahit kaunti. Hindi ba't nakasama pa tayo? Ate Ahay, Ginang Osmanthus. Huwag kayong mag-alala. Sundin niyo lang ang hihilingin ko mamaya kapag nag-alis na tayo ng net. Dito na mag-alis ng net. Ipagpatuloy niyo lang ang paglalagay. Hinto na, itigil ang pag-alis ng net. Kumilos ka, kumilos ka. Hindi masyadong mabigat. Baka nahulog ang lambat sa mga bato. Kumilos ang lambat, hindi mga bato. Lahat tayo magtulungan. 1, 2, hilahin, 1, 2, hilahin. Buhatin. Ano to? Diyos ko. Wala pa akong nakita sa buhay ko na ganitong kalaking alimango. Lin, kuha ka ng ruler. A-unfold mo ang mga binti ng alimango. Sobrang 1 metro't 2. Ganito kalaki. Sa merkado, nagsisimula ito sa 8,000 pesos. 8,000 lang. May mas malaki pa nga. Ang mga paa ng alimango umaabot ng 1.7 metro. Ito ang pinakaprestihiyoso sa lahat. Magkano kaya ang isang ganito? Ang ganitong klase ay laging mahal pero bihira. Pinipilit ng mga top restaurant na makuha ito. Ang isang-isa ay hindi bababa sa 20,000. 2,000 ang minimum. Kulang pa ang 1 buwan kong sahod para bilhin ito, mga paa. Hindi bababa sa 50 ang mga higit sa 2 metro. Mayroong 8 piraso ng ganitong napakahusay na 1.7 metro. Ang isang net na ito ay katumbas ng kita ng ibang bangka sa loob ng 1 buwan. O higit pa. Fang Hai, talagang nagawa natin ito. At ito ay simula pa lang. Talaga bang nagdala ng tao si Fang Hai sa dagat? Yung mga matatanda at may sakit na iyon. Mahirap na ngang tumayo. Gusto kong makita kung wala silang nakuha. Paano kaya siya hihingi sa atin? Bakit kaya hindi pa bumabalik si Fang Hai? Anong pagmamadali, mas lalo lang silang nahuli? Mas pinatutunayan lang na wala silang nakuha. Ngayon, 70% ang ibigay. Bukas, kailangan ko ng 80%. Uy, tingnan nyo, yan ba ang barko ni Fang Hai? Hey, umuwi ng maaga. Ganap na sumuko. Ethan, maghanda na kayo. Mamaya, tingnan nyo ang aking mga mata at mumiti ng todo. Hindi tama, Lauma. Tingnan mo ang lalim ng barko. Kahit puno, hindi pa ako nakakita ng ganito kababa. Siguradong may tubig na pumasok sa barko. Easy, kung hindi man lang mabangga ang ilalim ng barko, ayos na iyon. Oy, Ahay. Kahit konting karanasan, naglakas loob ng sumakay sa dagat. Hindi ko na sinabing hindi kita pinayuhan. Kung makikisama ka pa kay Fang Hai. Pero wala tayong nahuhuling isda. Mga kapatid, tulungan niyo ako. Buhatin ang kargamento. Anong kargamento? Ano itong bagay na ito? Ito. Saan ito galing? Imperial na alimango. Paano posible na ganito karami?
Boss Ma, sa tingin mo makakapag-deliver ako nito? Nagtatrabaho ako sa dagat na ito ng 30 taon. Hindi pa ako nakakita ng king crab. Mas makapal pa ang mga paa nito kaysa sa braso ko. Gaano katagal kaya itong lumaki? Magkano kaya ang halaga ng ganitong kalaking crab? Diyos ko, sobrang labis. Ang mga emperor crab ay matatagpuan lamang sa malalim na karagatan. Sa loob ng 1 taon, tanging itong 2 o 3 araw lamang. Ang itinutulak ng mainit na agos sa puok na ito ng mga koral. Hindi pwedeng maaga. Hindi rin pwedeng huli. 19 oras 3 minuto. Tanging ang tala ng aking ama sa paglalayag. Ang nagtatala ng tiyak na oras at lugar. Naghintay ako ng 3 taon para sa pagkakataong ito. Ang mga king crab na higit sa 2 metro ay 8,000 bawat isa. Ang mga dekalidad na 7 na metro ay nagsisimula sa 20,000. Isang piraso ay katumbas ng 1 buwan ng trabaho namin. Boss Fang, wag mo munang i-unload ang mga kargamento. Galing ako sa Jinling Restaurant. Nag-aalok ako ng 9,000 bawat isa. Kukunin ko lahat na higit sa 1.2 metro. Naghihintay ang 3 seafood city ko sa iyong kargamento. 1 metro at 7 pulgadang pinakamaganda. Magbibigay ako ng 25,000. Boss Fang, 3 taon na tayong nagtutulungan. Kailangan mo munang bigyan ako ng prioridad sa kargamentong ito. Babayaran ko ito ng cash. Kukunin ko ito ng buo ang bayad. Ate, sabihin mo naman ang isang salita. 8 piraso ng Mickey. Maglalabas ako ng 30,000. 30,000 bawat isa. 8 piraso ay 240,000. Ang netong ito ay hindi bababa sa 1,000,000. Ano bang nangyayari dito, Lauma? Swerte lang ito, wala nang iba. 3 boss. 52 na piraso na higit sa 2 metro. 8 piraso na 1.7 metro ay nandito. Para sa katarungan, pumili kayo ng tig-2 sa 8 na pinakamagaganda. Ang natitirang 2 ay para sa pinakamataas na bid. 52 na piraso na may sukat na 2 metro. 8 na pinakamagaganda na 1.7 metro, pabilog. Kabuang 660,000. Auntie Ahay, Auntie Gihua at Auntie San. At kayo rin, lumapit kayo. Ayon sa napagkasunduan natin, 1,000 bawat isa. Ngayon, sa paglabas sa dagat, bawat isa ay makakatanggap ng 1,000. Brother Scan, tiyak na makakasama kita sa hinaharap. Fang Hai, ang taas ng bayad mo. Wala naman kaming maitutulong. Walang mga crab net ninyo ngayon. Hindi ko kayang mag-isa. Sa mga susunod na araw, kailangan ko pa rin kayo. Ang bayad ay katulad ng dati, araw-araw na bayad. Nakakuha ako ng higit sa 600,000 he. Ang taas ng iyong posisyon. Pero Fang Hai, akala mo ba ay sapat na ito? Anong meron sa dagat na to? Kailan pa meron? Di mo alam sa sarili mo. Matagal na kaming nakikipag-ugnayan sa dagat na to, 10 taon na. Ikaw lang ang nakakuha ng swerte ngayon. Yun ay dahil sa pangingisda sa dagat. Sino ba ang hindi nakakaranas ng swerte minsan? Noong nakaraang taon, hindi ba't nakakuha tayo ng ilang daang kilo ng malaking isda? Yung swerte. Kapag ginamit mo, nawala na. Iyan kapag naubos na ang swerte. Maraming araw na hindi ka makakahuli ng isda. Kung wala kami, mga veterano. Maaasahan mo ba ang swerte sa bawat pagkakataon? Tingnan natin kung saan ka pupunta bukas, kami aalis. Swerte. Hanggang ngayon akala nila swerte ito. Ang ibang isda ni Fang Hai ay madali lang. Unti-unting mahuhuli, makukuha rin. Pero itong purple gold tuna, kailangan ni Boss Jin ng 400,000 na halaga. Saan tayo kukuha niyan? Karaniwan, nasa malayo ang mga isdang ito. Sa buong taon, bihira kang makakita ng ilang. Purple gold tuna. Makukuha natin ito bukas. Ganito katiyak. Sa panahong ito, ang mainit na agos ng dagat, magdadala ng maraming sustansya sa malapit sa baybayin. Ang Devil Reef ay makakakuha ng mga isda at hipon na naghahanap ng pagkain. Lahat ay manatili. Tuwing panahong ito ng taon, ang mga purple tuna ay sumusunod sa mainit na agos upang manghuli sa likod ng Devil's Reef. Basta't makatawid sa Devil's Reef, pumasok sa ginto ng dagat, hindi ka matatakot na walang mahuli. Sa lugar ng Devil's Reef, puno ng mga bato ang ilalim. Maraming bangka ang pumasok pero walang lumabas. Lahat ay naiiwan doon. Nagsulat ako ng isang ruta sa talaarawang ito. Mula nang simulan kong magpatakbo mula sa unang araw. Patuloy kong sinubukan ang rutang ito. Ngayon, dumating na ang oras. Hindi mura ang renta ng bangka ni Lauma. Anong ikinabahala natin, tayo-tayong mga bihasa ay lalabas sa dagat? Anumang bagay na hindi maibabalik.
Yung batang si Fang Hai, umaasa lang sa swerte para makakuha ng alimango. Akala niya talaga ay kayanan niyang baguhin ang mundo. Dapat ngayon ay makakuha tayo ng maraming magagandang produkto. Kapag hindi siya nakapagbigay ng purple tuna kay Boss Jin sa mga susunod na araw, kailangan pa niyang lumuhod at humingi sa atin. Sa oras na iyon, hindi na ito 70% na usapan. Kailangan pa niyang magbigay ng bahagi. Kailangan ko pang humingi ng paumanhin sa mga kapatid ko. Kahapon, nakakuha si Fang Hai ng ilang alimango. Akala niya magaling na siya. Ano nang balak niyang hulihin ngayon? Muling manghuli ng isang net ng king crab. Hindi na pwedeng gamitin ang swerte mo pangalawang beses. Ako, Laodama, hindi ako pipili kung ano ang huliin ko. Hindi ko na kayo kailangang abalahin. Nababahala ako para sa'yo. Wala ka man lang taong marunong tumingin sa alon. Huwag mong dalhin ang bangka sa mga batuhan mamaya. Mas mabuti nang umasa sa swerte kaysa sa isang grupo ng mga taksil. Anong sinabi mo? Aha, ikot ka na. Tinutok ang target sa Devil's Reef. Devil's Reef, diretsong dagat. Narinig ko na sa lugar na iyon, kapag pumasok ang bangka, hindi na makakalabas. Naniniwala ba kayo sa akin? Naniniwala ako. Kapatid, kung saan mo gustong pumunta, doon tayo pupunta. Sira na ba siya? Iyan ang Devil's Reef. Maraming bangka na ang nalubog doon. Talagang hindi makakalabas. Para siyang naghahanap ng kamatayan. Sabi ko na nga, hindi talaga siya marunong magpatakbo ng bangka. Hindi pa nga marunong magtukoy ng direksyon. Dinala niya ang bangka sa Reef of the Devil. Mukhang mapipilitan pa tayong masira ang bangka ngayon. Sasama ka ba o hindi? Wala kang kwenta, pupunta tayo sa pangistaan sa silangan. Hayaan na lang nilang pakainin ang mga bato. Hindi pa siya bumabalik pagdating ng gabi. Bukas abangan mo na lang ang balita tungkol sa pagkabasag ng barko niya at pagkawala ng tao. Ang lugar na ito, sobrang nakakatakot, kuya. Ang Devil's Reef ay delikado dahil sa maraming mga bato. Magulo ang agos ng tubig. Halos wala ng daan papasok. Pero bawat taon, isang linggo, ang tide ay nagtataas ng tubig. Isang nakatakdang ruta ay sapat na upang suportahan ang ligtas na pagdaan ng bangka pangisda. At ang rutang ito ay aking sinisiyasat mula pa noong unang araw ko sa pagmamaneho ng barko. Sana'y tulungan ng Diyos. Nabangga na. Huwag mag-alala, kaunti lang ang tama. Nagdagdag ako ng 3 layer ng bakal sa ilalim ng barko. Kuya Fang, ang galing mo talaga. Halos akala namin malulubog na tayo doon. Huwag kang magmadaling umupo, tingnan mo, may trabaho pa tayo sa labas. Paraiso ba ito? Gaano katagal nakatago ang dagat na ito dito? Ito ang tinatawag na Gold Sea na nakasulat sa diary ng tatay ko. Nandito lang ang purple gold tuna. Maghanda ng magnet. Talagang kakaiba. Ngayon, walang kahit isang isda sa dagat na to. Subukan natin sa ibang bahagi ng dagat. Sabi nyo, pumasok talaga yung barko sa Fang Hai. Madali pumasok, mahirap lumabas. Matagal na to nangyari. 80% siguro ay na-stranded doon na. Madilim na ang paligid. Kung hindi siya makakalabas, mukhang malulugi ang bangka dito. Siyang may kasalanan dito. Walang utang na loob. Binigyan ng mukha, walang hiya. Dito tayo maghuli ng isda. Hilahin ang lambat. Mas mabigat kaysa sa huli. Baka nahulog sa mga bato. Hindi ito mga bato. Isda ito ay purple na tuna. Diyos ko, ito ay talagang purple na tuna. Laban lang, mga kaibigan. Mas malaki pa ito kaysa sa akin. Diyos ko, magkano kaya ang isdang ito? Ito ang pinakamagandang purple gold tuna. Ganitong klase. Sa Tokyo Tsukiji Market, isa nito ay maaaring ibenta ng 100,000. Napakaraming piraso. Kumpletong 17 piraso. Si Boss Jin ay nangangailangan lamang ng 300,000 na halaga. Ang bawat isa sa tatlong ito ay higit sa 200 pounds. Ang nilalaman ng taba ay hindi bababa sa 25% o higit pa. Ito ay mga dekalidad na sangkap ng sashimi. Ayon sa presyo sa merkado, isang piraso ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000. Aba, Diyos ko. Magkano ang halaga ng netong ito? Ang mga produkto na kailangan ni Boss Jin. Kahit anong 3 piraso ay sapat na. Ang natitirang 14 na piraso. Ang pinakamababang pagtataya ay higit sa 1.5 milyon. Bro, hindi ako nananaginip, diba? Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na makakita ng buhay na purple gold tuna.
Sobrang ganda talaga. Fang Hai, ang galing mo naman. Walang ibang makakahuli ng purple gold tuna kundi ikaw. Boss Ma, anong nakuha mo ngayon? Hindi ganun kadali ang manghuli ng isda. Kailangan talaga ng magandang panahon para kumita. Ngayon, wala man lang isdang nahuli sa dagat. Tama ba, nakita niyo ba yung bangka ni Fang Hai? Yung isang huli niya kahapon, ang galing talaga. Ngayon, hindi natin alam kung anong nahuli niya ulit. Pinatakbo ni Fang Hai ang bangka niya papunta sa Demon Reef. Ano ng Demon Reef? Yung lugar na kahit ilang bangka pumasok, hindi na nakabalik. Walang ingat si Fang Hai. Sino pa ang masisisi kung siya mismo ang naghanap ng kapahamakan? Nadapa na naman siya dahil sa kakulangan ng karanasan. Napakaiba-iba ng sitwasyon sa dagat. Paano siya magpapasok ng ilang mga baguhan sa dagat? Ngayon, ayan na. Hindi lang hindi niya maipasa ang isda sa kontrata. Mukhang pati ang bangka ay maiiwan sa loob. Pagdating ng panahon, babayaran natin ang 3 milyon na multa. Kung mawala pa ang barko, di na talaga makakabangon sa buhay na ito. Dito na lang tayo maghintay. Tingnan natin kung paano siya magtatapos. Uy, tingnan nyo. Yung barko ba yun mula sa Beijing? Talagang iyon ang barko ni Fang Hai. Lumabas siya mula sa Reef of the Devil, Diyos ko. Kakaunti lang ang mga mangingisda na daring pumunta roon. At nakuha pa niyang ilabas ang barko. Sobrang swerte niya talaga. Nakapasok sa Reef of the Devil at nakalabas ng buo. Anong silbi kung nakabalik pa? Hindi pa rin nawala ang barko. Hindi nawala ng bangka. Swerte niya. Pero hindi nakakakuha ng isda. Lahat ng iba ay walang kabuluhan. Kahit pumasok sa Devil's Reef, ano naman? Baka wala namang isda sa bangka. Aha, talagang pumasok kayo sa Devil's Reef. Ano bang nahuli niyo doon? Ang mga nakuha namin sa pagkakataong ito ay tiyak na magpapasindak sa inyo. Magpapasindak sa amin. Ahay, ilang araw ka pa lang sa dagat. Ang yabang mo naman. Kami ay nangingisda sa dagat sa loob ng dekada. Anong uri ng isda ang hindi pa namin nakita? Ilang mga batang lalaki lang ang gustong magpasindak sa amin. Tama. Baka naman nagdala siya ng isang bangka ng mga seaweed. Boss Fang, huwag mo nang itago. Agad, ipakita mo na sa lahat. Para makakita rin kami. Ano bang kayamanan ang makukuha sa Devil's Reef? Tama, Boss Fang. Agad, ipakita mo sa amin. Aha, buksan ang kargamento. Ito ay napakaraming purple tuna. 2, 3. Diyos ko, higit 10. Itong isa ay hindi bababa sa 2 metro ang haba. Mahigit 200 pounds. Nabuhay ako sa dagat na ito ng 60 taon. Isang beses ko lang nakita ito sa malayo. Gaano kaya ito kamahal? Sabi nila, maganda ang kalidad ng purple gold tuna. Sa Tokyo, umaabot ito ng ilang daang libo. Tito, magtaya ka ng halaga. Kahit yung 11 piraso, konserbatibo, aabot ng 1.5 milyon pataas. 1.5 milyon, paano mangyayari yun? Kailan ba nakarating ang purple gold tuna sa malapit na baybayin? Totoo ba ito? Nagmamadali ba ang mga mata ko? Fang Hai, kukunin ko lahat ng mga panindang ito. Boss Jin, paano ka nandito? Narinig kong nakakuha ka ng maraming king crab kahapon. Kailangan kong makuha ang mga ito ngayon. Talaga namang mabilis ang balita ni Boss Jin, haha. May nagbigay sa akin ng impormasyon kaninang gabi. Sabi nila, mababa ang tubig ng iyong barko. Alam ko na may magandang produkto. 2 milyong purple gold tuna, lahat ay kinuha ko. Walang natira. 2 milyon. Hindi ako nananaginip, di ba? Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pera sa buong buhay ko. 2 milyon, Lauma. 2 milyon sa isang pangingisda. Sobrang swerte naman nito. Talagang imposibleng mangyari ito. 10 taon sa dagat, hindi pa makakuha ng 2 milyon. Paano niya nahanap ang mga isdang ito? Ano bang meron sa Devil Reef? Deal. Sarap ng pakiramdam. Papasok na ang mga kargamento. Ibibigay ko na ang pera sa iyo. Brother Fang Hai, inumin mo ito. Halika, lahat tayo ay uminom. Kailangan kong magsabi ng totoo ngayon. Para kang Diyos sa dagat. Saan man itapon ang lambat, doon ay may isda. Nga, kayang manghuli ng isda ng barkong ito. Hindi talaga sila madahay at ang iba pa.
Sila nga si Madahay at ang iba pa. Noong nandyan pa sila, hindi naman tayo nakakuha ng ganitong dami ng magagandang bagay. Fang Hai, saan mo nakuha ang mga karanasan mong iyon? Ang galing mo talaga. Dito, salamat sa tulong ng lahat. Ako lang ang nag-iisa. Walang makakakuha ng isda kung wala kayong ganitong daming nagtutulungan. Ano mang isda, hindi natin mahuhuli. Ayon sa napagkasunduan dati. Sa araw na ito, bawat isa ay makakatanggap ng 1,000. Ngunit bibigyan ko ng karagdagang 10,000 ang bawat isa ngayon. 10,000 para sa 10,000. At sa hinaharap, basta't sumunod kayo sa akin. Lahat ay magkakaroon ng bahagi. Basta sabihin mo lang, Kuya Fang Hai. Handang-handa akong ibigay sa iyo ang buhay ko. Wala akong sinunod sa buhay ko. Pero ngayon talagang sinusunod kita. Fang Hai, huwag mo kaming bigyan ng ganitong kalaking pera. Wala kaming mga kasanayan. At wala ring kakayahan. Sapat na sa amin na makakain kami. Saan ka pa makakakuha ng gano'n ng kalaking pera? Nga, Fang Hai, ang bait mo sa amin. Hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat. Huwag na kayong magsalita niyan. Hindi ito ibinibigay ng basta-basta. Kumikita ito lahat sa sariling pagtatrabaho. Kung wala kayo sa bangka na nagsusumikap maghuli ng isda, kahit gaano pa ako kagaling, hindi ko ito makukuha. Basta't sumunod sa mga patakaran. Siguradong mas lalaki ang kita natin sa hinaharap. Ngunit sabihin ko na ang totoo. Kung hindi kayo makikinig, at hindi susunod sa mga patakaran, huwag nang magalit kung magbago ako ng ugali. Brother Fang Hai, huwag kang mag-alala. Ano man ang sabihin mo, susundin namin. May isang bangka sa likod ni Brother Fang na sumusunod sa atin. Matagal na silang sumusunod. Halatang hindi maganda ang balak nila. Kahit hindi ko pa nakikita, alam ko na sila si Madahay. Alam ko na ang balak nila. Nag-invest sila ng malaking pera para magrenta ng malaking bangka. Gusto nilang sundan tayo para hanapin ang magandang puok para manghuli ng isda. Pati ang bangka ni Old Man Ma, nagsusunod din sa Devil Reef. Sumunod ng mabuti. Huwag silang pakawalan. Madahay, ang bilis nyo namang tumakbo. Paano kung makabangga tayo ng tao? Bakit palagi kayong sumusunod sa amin? Sino ang nagsabing kami ang sumusunod sa inyo? Yes malinaw na kayo ang sinadyang humarang sa harap. Kasi ang lawak ng dagat. Kayo ay aalis na. Hindi kami makakaalis. Si Brother Fang at sila ay sadyang nananakit ng tao. Gusto nilang gamitin ang malaking barko para saluhin kami. Hayaan silang gawin nila. Magpakatatag kayo. Huliin at patayin sila. Sigurado silang alam nila ang daan papunta sa Devil Reef. Huwag talaga mawawala. Sa lugar ni Lolo Mar, maraming mga bato, hindi madali ang daan. Huwag na masyadong magsalita, kaya nang maliit nilang bangka pumasok. Kaya rin ang malaking barko namin pumasok. Sumusunod ako. Hala, na-scrape tayo sa bato. Natutulo na ang tubig, pumasok na ang tubig sa ilalim ng barko. Dali, takpan agad. Malapit nang madilim si Kuya Fang. Maraming ulit na tayo sa dagat na ito ngayon. Walang malalaking isda na nakita. Nga, kahapon nakakuha tayo ng maraming purple gold tuna. Baka naman nasayang lang ang biyahe ngayon. Baka uwi na tayo muna. Hindi naman araw-araw may malalaking isda. Maghintay pa tayo. 6:30, 6:30. Mag-umpisa tayong magnet sa 6:30. Diyan lumalabas ang malaking isda. At saka, ito ang pinakaaktibong oras. Sa dapit hapon ng dagat na ito, itutulak ng mainit na agos ang mga plankton mula sa malalim. Ang mga malaking isda ay lalapit dito para manghuli. Masyado pang maaga, walang silbi. Kung mahuhuli, maghihiwalay na tayo. Yung kalahating oras na lang. Kuya, sinabi mong 6:30 kaya 6:30 na. Naghihintay kami. Sabi ng kabilang panig, kailan tayo aalis sa internet? Doon tayo aalis sa internet. Ihanda. Aalis na sa internet. Ang Devil's Reef ay lugar din na maaari ninyong puntahan. Maraming barko ang pumasok doon pero hindi na nakabalik. Kayong mga ilang, ay nagkaroon ng tapang na parang oso at leopardo. Dahil sa lakas ng loob, nilapitan ninyo ang barko ko at pinatakbo sa mga bato. Boss, gusto lang naming sumunod sa mga nauna. Salamat na hindi kalayo ang pinuntahan namin. Nagawa naming maibalik ang barko. Kung ang barko ko ay mapadpad doon, hindi na ako makakabalik. Kahit anong gawin nyo, hindi sapat ang lahat ng yaman nyo para bayaran ito. Ang pagkukumpuni nito ay aabot ng hindi bababa sa daan-daang libo.
Sino sa inyo ang magbabayad? Magbabayad kami ng daan-daang libo. Wala kaming kinita nitong mga nakaraang araw. Sa halip, nalugi pa kami ng ganito kalaki. Lahat ito ay dahil kay Fang Hai, ang salot na iyon. Siyang dahilan ng lahat ng ito. Binilisan niyang dalhin ang barko sa Reef of the Devil. Para lang mapadapa tayo sa bato. Hindi ako naniniwala na may swerte siya ngayon. Sa halagang higit sa 10,000, dapat siya ang magbayad. Di ba may pera siya? 200,000 isang suntok lang. Yung 10,000 para lang sa kanya yan. Matagal na akong nakalutang sa net. Maghintay pa ng 30 segundo. Hawak na ang net. Lahat magpursige. Galaw na, galaw na. Mas mabigat pa kaysa noong nakaraan. Hindi na kaya. Kaya pa, may laman, may laman. Mayroong bagay sa lambat. Hawakan ng lahat ng mabuti. Lakas ng makina, umarangkada. Napakaraming malaking dilaw na isda. Diyos ko, nabuhay ako ng kalahating buhay. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaki at karaming dilaw na isda. Bawat malaking dilaw na isda ay higit sa 3 kilo. Ito ay hindi bababa sa 5 kilo. Anong presyo ng malaking isda sa Fang Hai ngayon? Sa merkado, ang mga higit sa 3 kilo ay hindi bababa sa 3,000. Ang bawat kilo ng 5 kilo na ito ay umabot ng 5,000, haha. Bro, sinasabi mo bang ikaw ay muling isinilang na Diyos ng dagat? Sinasabi mong maghuli tayo ng 6-30, kaya naghuli tayo ng 6-30. Sinasabi mong may malaking isda, kaya may malaking isda. Sa buhay ko, ako ay kasama mo na, Fang Hai. Paano mo nalalaman ang lahat? Para sa'yo, ang dagat na ito. Parang bahay natin sa likod bahay, di ba? Parang reinkarnasyon ng Diyos dagat. Lahat tayo ay umaasa sa teknolohiya at karanasan. Kakain tayo ng malaking yellow croaker mamaya gabi. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganito kamahal na isda. Kuya Fang, ang galing mo talaga. Anong oras na ba ito? Bakit hindi pa bumabalik ang bangka ni Fang Hai? Mukhang delikado na. Pumasok na sina Malaoda mula pa kahapon. Hindi nagtagal, tumama na sila sa bato. Yung maliit na bangka ni Fang Hai, matagal nang hindi gumagalaw. Malamang, natrap na sila sa loob. Sayang yung isang lambat ng purple gold tuna kahapon. Akala ko magkakaroon tayo ng isang malaking tao sa pier. Naririnig mo ba, sinasabi nila na pwede silang magtagumpay araw-araw. Kahapon ay swerte sila. Ngayon, baka pati buhay nila ang mapasok. Sabi ko na ang swerte. Naubos kapag ginamit minsan lang. Walang araw-araw na nakakahuli ng magagandang bagay. Fang Hai o Fang Hai, kung sana ay sumagot ka ng maaga. Magkakaroon sana tayo ng 70-30 na hati. Bakit kailangan pang makita ng mga kapatid na naglalakad ka patungo sa kapahamakan? Sayang ang barkong iyon. Siguradong may magagandang bagay pa roon. Kung hindi siya makakabalik, sino ang dapat managot sa ating mahigit 100,000? Gino, ang dilim na talaga dito. Baka mas mabuting umuwi na tayo muna. Hindi pa sigurado kung makakabalik si Boss Fang ngayong gabi. Maghihintay pa tayo ng kalahating oras. Pero Gino, totoo namang nakakatakot ang lugar na iyon sa Devil Reef. Di ba sinabi na ng mga lumanang mangingisda? Na si Ma, nang pasok nila, agad silang nakasagasa ng bato. Si Fang Hai kahapon ay nakahuli ng 17 pirasong purple goldfish. Isang lambat ay umabot ng higit sa 100 king crab. Hindi siya tao na umaasa sa swerte. Ngunit ang kanyang bangka ay talagang medyo maliit. Sinabi ko na maghintay ng kalahating oras pa. Fang Hai, gusto kong makita kung ano pang sorpresa ang maibibigay mo sa akin ngayon. Dumating na ang bangka. Bangka ni Fang Hai yan. Talagang lumabas na. Lumabas mula sa Devil's Reef. Paano niya to nagawa? Naglayag ako sa dagat ng 60 taon. Hindi ko nga kayang pumasok sa Devil's Reef. Siya, 2 araw na pumasok at lumabas. Imposible, hindi siya makakalabas ng bangka. Ano ang nangyari sa lalim ng barko? Bakit napakababa ng barko? Kasing ganito lang kahapon. Mag-ingat, mag-ingat. Naghahanda ng mag-unload. Anong nahuli ni Ahay ngayon? Ipakita mo sa amin. Mga boss, huwag magmadali. Huwag kang matakot mamaya. Kahapon, nakahuli ako ng isang net ng purple na tuna. Ngayon, makakahuli pa ako ng isa. Akala mo ba ang dagat ay iyong likod bahay? Baka naman kumain ka ng pampasigla kahapon. Ngayon, konting seaweed na lang ang natira. Buksan ang kargamento.
Ano ito? Ang daming malalaking yellow croaker. Bawat isa ay higit sa 3 kilo. Diyos ko! Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaki na yellow croaker sa buong buhay ko. At sa isang auction pa. Parang ginto ba ang mga isdang ito? Noong nakasama ko ang dating boss ko sa paglalayag. Nakita ko minsan ang isang malaking grupo ng yellow croaker sa malayo. Noong panahong iyon, isang lambat lang ay may 10 piraso. Ito. Tito, magkano na ang presyo ng ligaw na dilis ngayon? 9 libra pataas. Sa merkado, hindi bababa sa 3,000 piso bawat libra. Medyo mas malaki. Bawat libra, pwedeng umabot ng 5,000. Basta kumuha ka ng isa. Anong isda yan, hindi bababa sa ilang libo? Yung isa, yan ay hindi bababa sa 5 kilo. Yung isda na yan, ang ganda ng kalidad. Bilog ang tiyan. Walang sugat ang kaliskis. Hindi bababa sa 7,000 bawat kilo, isang isda. 35,000 isang isda. Hindi ako kumikita ng 35,000 sa loob ng 3 buwan. Ilang piraso ito? Sino ang makakabilang ng tama? Kahit papaano, may 7 o 8 siguro. Kung 3,000 ang bawat isa, ang isang lambat ay 2 hanggang 3 milyon. Paano mangyayari iyon? Kahapon lang siya nahuli ng purple na tuna. Ngayon, nahuli na naman ng malaking dilaw na isda. Sino ba talaga siya? Siya ba ay manugang ng hari ng dagat? Hindi, mali. Mali, tiyak na may mali dito. Paano magkakaroon ng ganitong daming malaking isda sa Devil Reef? Yung dagat na iyon. Hindi kami kailanman nakarinig na may ganitong nahuhuli. Hindi pwedeng ganito ang magpatuloy. Siguradong may sikreto si Fang Hai. Siguradong may itinatago siyang mga bagay na hindi natin alam. Fang Hai, ikaw talaga ay mahilig magtago ng magagandang bagay. Hintayin mo akong magtaas ng presyo. Boss Jin, nandyan ka pa ba? Ang ulo ng malaking isdang dilaw na ito. Ang kalidad nito. Huli kong nakita ang ganitong antas ng malaking isdang dilaw. Ay noong unang bahagi ng taon sa auction sa Japan. 3 kilo ang base. Malaki 5 kilo pataas. Huwag nang pag-usapan ang kalidad dito sa bansa. Kung ibebenta ito sa Tokyo Tsukiji Market, kahit 1 kilo, makakakuha ka ng hindi bababa sa 8,000. 8,000 bawat kilo. 1,000,000 bawat piraso. Ang isang netong ito ay hindi bababa sa 3 milyong. Fang Hai, gusto kong kunin itong batch ng malaking yellow croaker. Magbigay ka ng presyo. Si Boss Jin ay isang bihasang negosyante. Unang maglabas ka ng presyo, makikinig ako. Haha, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sa buong barkong ito ng malaking yellow croaker, alok ko ng 3 milyon. Buong barko, dadalhin ko na. Walang natira. 300,000, hindi ko kayang kumita ng ganitong halaga sa buong buhay ko sa pangingisda. Saan niya natutunan ang ganyang kakayahan sa paghahanap ng isda? Kami ng mga kapatid, 10. Nagsusumikap sa labas. Hindi kami kumikita ng 1 milyon sa isang taon. Sinasadya niya ito. Sinasadya niyang umiwas sa amin. Sa ilalim ng reef ng Diablo, naghuhukay tayo ng maganda. Magpapalutang-lutang lang tayo sa fishing ground. Fang Hai, maghintay ka lang dyan. Kailangan kong malaman kung anong sikreto ang tinatago mo. Si Boss Jin ay mabilis makipag-ayos. Sige, 3 milyon ang presyo. Sige, 3 milyon. Katulad ng kahapon. Papalapit na ang pera sa account mo. Agad akong magpapadala ng tao para kunin ang mga kalakal. Auntie Ahay. Tumulong sa mga tao ni Boss Jin na magbaba ng mga kalakal. Sige, kuya. Katatapos ko lang pumunta sa pantalan at maglibot. Hulaan mo kung ano ang nakita ko. Sabi ko, si Fang Hai na naman ang nagpadala ng kalakal. Sinasakyan ng mga hari ng alimango at atin. Lahat ay pinupuri siya sa kanyang kakayahan. May nagsabi pa, na mas mabuti pang makasama si Fang Hai, kaysa sa atin na naglalayag ng 10 taon. Sapat na ang kinikita. Sasabihin ko na lang, matagal na sila Ngayon ay sikat na si Fang Hai. Lahat sila ay umaakyat sa ating mga kapatid. Kung hindi dahil sa atin na huminto. Meron ba siyang ganitong araw? Umaakyat siya sa ating mga balikat. Tama ka. Old Ma, anong balak mo? May paraan ako. Hindi lang para ilabas ang sama ng loob. Maaari pang makuha ng isang sasakyan ng magagandang produkto. Kapatid, matatapos na ang kargamentong ito ngayon. Nagdagdag ba si Boss Jin? Simula sa susunod na linggo. Bawat linggo ay may dagdag na isang batch ng king crab. Boss Wang, ito lang ang kargamento mo.
Ipahiram mo muna ito sa mga kapatid. Alam niyo ba kung para kanino ang produktong ito? Si Ginoong Jin. Ginoong Jin, ano ito? Nagtatrabaho ako dito ng 15 taon. Walang naglakas loob na magnakaw ng aking mga kalakal. Ito ang inyong mga kalakal. Pasensya na, pasensya na. Mga kapatid, hindi kayo marunong tumingin. Bakit hindi pa kayo umalis? Nasaktan ka ba? Salamat, Boss Jin. Huwag muna yan. Sumakay ka sa sasakyan ko. Papalitan ni Ahay ang truck mo at susundan tayo. Saan man tayo pupunta, dadalhin kita para makilala ang ibang mga boss. Kilala ko ang iyong ama. 15 taon na ang nakalipas. Isa pa lang akong maliit na nagtitinda sa pamilihan. Hindi ko kayang umupa ng pwesto. Kaya't sa harap lang ako naglalako. Ang unang tunay na malaking negosyo na nagawa ko ay ibinigay sa akin ng iyong ama. Wala akong narinig na nabanggit ito ng tatay ko. Noong panahong iyon, wala akong pera o koneksyon. Kahit ang puhunan para sa mga produkto, hindi ko makuha. Binilhan ng iyong ama ang buong barko ng pinakamatitibay na isda. Utang niya sa akin na huwag mag-alala. Benta muna, saka magbabayad. Nakatayo ako sa palengke dahil sa panindang iyon. Nang mangyari ang problema sa iyong ama, nasa ibang lugar ako nagnenegosyo. Pagbalik ko, wala na siya. Matagal ko nang gustong bayaran ang utang na ito. Pero hindi ko nahanap ang pagkakataon. Hanggang sa pumirma ka ng kontrata ko kamakailan. Doon ko naisip na binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon. May dinner tayo mamayang gabi. Sa seafood wholesale market. Nandoon ang ilan sa mga pinakamalaking boss. Ito ay isang pagkakataon para sa iyo. Pupunta ako. Ito si Ginoong Qian, si Fang Hai. Nakita mo siya kanina. Masaya akong makilala ka, Boss Fang. Ito si Ginoong Zhang mula sa katabing bayan. May-ari ng Zhang Seafood Processing Plant. Nakatuon sa malalim na pagproseso ng seafood. Mga dilatang tuyong produkto at nagyayelong pagkain. Lahat ng linya ng produkto ay narito. Ang mga channel ay naipakalat sa buong bansa. Narinig ni Boss Fang si Jin na banggitin ka ng ilang beses. Batang henyo. Masyadong mapagpakumbaba, Ginoong Zhang. Ito ay si Ginoong Lan, ang pangkalahatang mamimili ng Jinlan Catering Group mula sa probinsya. Mayroon silang higit sa 200 na tindahan. Ang lingguhang dami ng kanilang mga pagkaing dagat ay sinusukat sa tonelada. Kamusta? Bago kayo kumilos sa mga pangkutsara, may gusto akong sabihin. Ang mga nahuli ni Fang Hai noong nakaraang linggo. Isang net ng mga emperor crab ay naibenta ng halos 1 milyon. Isang net ng purplefin tuna ay naibenta ng halos 2 milyon. Isang net ng yellow croaker ay 3 milyon. Patuloy na naghahanap ng matatag na supply ng ligaw na yellow croaker. Karamihan sa mga isdang dilaw sa merkado ay pinalaki. Hindi masyadong matibay ang laman. Malayo ang kalidad para sa mga dilatang produkto. Boss Fang, anong sukat ng mga malaking isdang dilaw mo? 3 kilo ang pinakamababa. Ang malalaki ay 5 kilo pataas. Kasing antas ng kalidad ng tubig sa malalayong dagat. Boss Fang, sabi mo ang purple tuna ay higit sa 200 kilo. Ay paminsan-minsan lang na makatagpo ng isa. O kaya ay makapagbigay ng tuloy-tuloy na supply. Sa huli kong pangingisda, nakakuha ako ng 17. At hindi bababa sa 3 na higit sa 200 kilo. 17 na isda. Alam mo ba na ngayon sa mga high-end na Japanese restaurant, ang purple goldfin tuna na higit sa 200 kilo ay may napakalaking kakulangan. Mayroon akong mahigit 200 na tindahan na nagtataguyod ng high-end na sashimi series. Ang pangunahing produkto ay ang belly ng tuna. Ngunit ang mga supply sa merkado ay alinman sa mga inaalagaan. O masyadong maliit ang sukat. Hindi sapat ang nilalaman ng taba. Kung makakayang mong garantiyahan na bawat linggo ay mayroong hindi bababa sa 100 kilogram na tuna. Maaari akong pumirma ng kontrata sa iyo para sa buong taon. Fang Hai, tanong ko sa iyo ng tapat. Maaari ka bang magbigay ng tuloy-tuloy na supply? Hindi naman kailangang 10 piraso bawat beses. Pero dapat may tiyak na dami bawat linggo. Kung kaya mo, maaari akong magbukas ng isang stall para sa iyo. Sa wholesale market, na nasa pinakamagandang lokasyon, katabi ng pangunahing daan na walang bayad. Kaya, ang tindahan ni Fang Hai, nasa gitna mismo ng pamilihan ng seafood. Sa pinakagitnang bahagi ng pangunahing daan. Sa signage nakasulat ang Fang Ji Wild Seafood. Ito ay espesyal na iniiwan ni Ginoong Qian para sa kanya. Bago mag-8 ng umaga, nakapila na ang mahabang pila sa harap ng tindahan.
Dumarating ang mga nagtitinda mula sa iba't ibang pwesto. May mga tao na dumating na bago magliwanag para maghintay at kumuha ng pwesto. Boss Fang, nandito na ako kahapon para maghintay sa pila. Gusto ko lahat ng mga isdang dilaw na ito ngayon. 30 piraso. Bakit mo naman lahat kukunin? Boss Fang, iwanan mo sa akin ang isa 0 piraso. Ayos na ang isa 0 piraso. Naghihintay ang kliyente ko dyan. 5 piraso ng king crab. Isa 0 piraso ng dilaw na isda, bayad na. Ngayon ay inilabas na ang kabuang order ni Boss Fang sa merkado. 6 na piraso ng king crab. 2 piraso ng purple gold tuna. 120 piraso ng wild yellow croaker. Ito ang bilang ngayon. Maaari mo bang ibigay ito? May mga king crab na bagong tanggal kaninang umaga. Nasa malamig na bodega ang tuna. Nasa daan na ang yellowfish. Boss Fang, ang supply mo ay katumbas ng 10 tao. Fang Hai, kakabasa ko lang kanina. Ang kabuang mga uri ng mamahaling isda sa buong pier noong nakaraang taon. Hindi pa umaabot sa dami mo sa isang linggo ngayon. May bagong bangka na nakaparada sa tabi ng bangka ni Fang Hai. Kaunti ang mas maliit ang modelo kumpara sa una. Bago ang katawan ng bangka. Naka-install na rin ang kagamitan sa paghuli ng isda at fish finder. Kailan mo binili ang bangkang ito, kuya? Noong nakaraang linggo ko ito in order. Dumating ito kahapon sa daungan. Anong tingin mo? Ang ganda. Ito ay 100 beses na mas maganda kaysa sa lumang bangka nila Malauda. Si Ahai at ako ay pumasok sa silid ng bangka. May gusto akong sabihin sa iyo. Mula ngayon, hindi ka na isang pansamantalang manggagawa sa pag-alis at pagdadala ng karga. Ikaw na ang kapitan ng bangka. Pwede ba ako? Matagal ka nang sumama sa akin. Pumalaot, maghuli ng isda, tingnan ang agos ng dagat, makilala ang mga isda, grupo. Lahat ng dapat matutunan, natutunan na. Ang natitira, hindi na matutunan sa pagtuturo. Ito ay nakasanayan sa dagat na ipasa sa iba. Hindi ako kampante. Kuya Fang, hindi kita bibigyan sa buhay na ito, Ehai.